Hana Vanessa's POV. Nasaan ako? Pagmulat na mata ko, agad ako napabalikwas ng bangon na mapagtanto ko na hindi to ang kwarto ko. God, nasaan ako? Wala masyado makita at madilim sa paligid. Browned out ba? Naaninag ko lang is may tatlong pinto na may gawa sa kawit at sura ng pagkadisenyo hindi to basta-basta lang. Maganda at elegante. Naamoy ko ang amay na kinaadikan ko. It's familiar. It's Raphael's Calvin Klein perfume. Kailangan ko na umuwi kung nasaan. Oh my God, gantong suot ko? Di ako naka-uniform. Nakasuot na malaking shirt, kulay puti at naka-cycling lamang. Ang naalala ko sa kondo ko ni Raphael. Oh God, did he rape me? Umalis ako sa pagkakakumot ko at tatayo na sana pero may nakita ko anino na isang lalaki nakasandal sa pinto at pakiramdam ko yung nakatingin sa akin. Open the light please. It's so dark, wala akong makita. Mangiyak-ngiyak kong sabi, ba't pa kasi ang dilim? Ano klaseng kwarto ba to? Narinig kong footsteps niya at lumiwanag na rin ang buong kwarto. Nilibot ko ang paningin ko sa kwarto. I looked around kaya ako masyado nagdidiliman dahil sa itim ng buong kwarto. Pati mga gamit dito maging ang kamang kinaupuan ko. You're awake. Are you hungry? Tanong niya sa akin pero di naman ako ang tinatanong. Dahil di siya nakatingin sa akin. Ako ba ang tinatanong mo? Tinuro ko ang sarili ko at tumingin siya sa akin. He and walked towards me. Of course, who else? Mahinahon pero may bahid ng inis. Tinabihan ako ng upo sa kama at niyakap ako mula sa gilid. Change your shirt. You can choose whatever you want to wear, just not white color. He whispered and he kissed me on my shoulder. Hoy, bitawan mo nga ako. Makiyakap ka sa akin, akala mo okay na tayo. Tsaka anong ginawa mo sa akin? Ba't gantong suot ko, ha? Parang bata kong sabi pero pagalit. Isn't it obvious? He said. Obvious what? Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Ano ang ibig niyang sabihin? Pinalitan mo lang naman ako ng damit, diba? Nauutal kong tanong. Paano kung hindi lang yon? I did more. He huskily whispered to me. Ano? Kung may iba pa siyang ginagawa, may nangyari sa amin? Pati ko naramdaman. I am so young. Why did you let this crazy man rape me? He took advantage of my weakness. Gusto ko sana hampasin siya pero di ko magawa. Parang may pumipigil sa akin na wag ko siyang saktan. Inalas niya ang pagkakayakap sa akin. Change your shirt before go out of his room. He ordered me before he walked towards the door. Nakakainis ka, Rafael. Na makabawi ako sa narinig ko sa kanya, dali-dali akong sumunod sa kanya. Pabalibag kong sinara ang pintuan. Nagmamadali akong bumaba. Nanlalaki ang mata ko nang makarating ako sa sala. Sila na may tingin nakakasal sa akin. Nakita kong apat na lalaki nakaupo sa sofa at si Rafael na nakatayo sa harapan nila. Hindi niya ako makita dahil sa nakatalikod siya sa akin. Sabay-sabay na napatingin sa akin pero agad namang umiwas ng tingin. May sumipol kaya't napalingon si Rafael. Nakita ko umigting ang panga niya at isang tingin ay may sumipol. At takbang ang pagitan namin at niyakap ako. I told you to change your shirt before you go, didn't I? He whispered. Ayos naman to ah. Ang sabihin niya, chancing lang siya. Kinarot ko siya sa tagiliran dahilan para mapamura siya. Napadeng at napahawak sa tagiliran niyang kinarot ko. Oo eh. Napabitaw siya sa pagkakayakap sa akin. Kanina ka pa, naiinis na ako sa'yo. Can you please open the door? I need to go home. Ani ko at kinuha kong bag ko na nasa couch. Good evening, Hannah. Bati sa akin ni Rex. Guwapo, maputi, matangkad. May maskuladong katawan higit sa lahat babaero. That's Rex, one of Raphael's cousin. Good evening. Napasarap tulog mo ah. Sabi naman ni Reverend another, Raphael cousin. He's a serious kind of man. Guwapo, matangkad, may matitipunong katawan. Sa pagkakaalam ko, seryoso siyang tao. Masakit pa ba? Nababaling ako sa tanong and it's red. Ang malokong pinsan ni Raphael. Nakakatuwa siyang kakwentuhan. Guwapo, mayaman, matangkad. Halos pare-pareho sila ng standard look at ba't iba-iba ng attitude. He's a womanizer too. Di ako nagtataka ba't sikat sila sa school at pinagkakaguluhan. May asar ng ngiti si Red na bumalong kay Raphael. Shut up! Saway ni Raphael at tinuro niya si Red. Umandar na naman kalokohan nito. Hindi rin nagsalita. Hana, problem? Puna sa akin ni Ren. May sad siyang kapareho ni Raphael pero mabait naman siya. Gwapo, matangkad, matipuno ang katawan. Hi sa inyo? Ani ko habang hinahalongkat ang bag at hinahanap ang phone ko. Tatawagan ko si Alexa at magpapasundo ako. Napatigil ako sa paghanap ng phone na maramdaman ko may pumulupot sa bewang ko.
Get inside the room, wife. He huskily whispered. Get inside. Tapos ano? Gagawin niya ulit ang ginawa niya na tulog ako? Inalis ko ang yakap niya sa akin at tinarap ko siya. At anong gagawin mo, ha? Naiinis kong tanong sa kanya. Tamaas ang isa niyang kilay. Wawa, taray ka, girl. But if you want to do something, I'll give it to you. His smirk turned into a devilish smile. You're crazy. Inirapan siya at binalik ang atensyon sa bag ko. Nasaan na ba kasi yun? Yeah, you make me crazy. Napatigil ako sa pagkahalongkat ng bag ko. May narinig pa akong sumipol. Yun lang naman sinabi niya, bakit di normal ang tibok ng puso ko? May sakit na ba ako sa puso? Halos kapag inahanap ko siya, gantong nararamdaman ko. Tuluyang nagkakasakit ako sa kanya, hindi lang sa puso Sakit din siya sa ulo. Guys, maaga pa para dyan, but pa-suspense na ani Red. Ngumiti siya sa akin na kinakunot ng noo ko. Nalingon niya rin si Rafael at nginitian. Sinundan ko siya ng tingin kahit nakita ko kung paano nag-iba ang araw ni Rafael. Mukha naguguluhan din sa sinasabi ni Red. You two can start Ow! Shit! Naputo na iba pang sasabihin ni Red nang batuhin siya ni Rafael ang tsinelas. Shut up, Red! Don't talk like that in front of me. Ani Rafael at tirapo na ng mahinang tingin si Red. Narinig ko may sumipol na naman. Ano ba to? Sa pagkakaalam ko lahat sila anak mayaman. Ba't mo kami mga kaharap akong mga ngahoy dito? Yes, I got you. Gusto ko tumalon sa tawa na mahawakan ko ang phone ko. Akala ko kung saan na napunta. Binuksan ko at laking gulat ko na makita ang oras. 10:17 p.m. Gabi na? Di makapaniwalang tanong ko sa sarili ko. Akala ko nagbibiro lang si Rex. Yes, ma'am. The four said in unison. Good. Narinig din ang sinabi ko. Wow. My God, I need to go home. Nagmamadaling niligpit ko ang gamit ko nakalabas dahil sa paghanap ko nitong phone ko. Naglakad papunta sa may pinto at wala akong balak magpaalam pa sa kanya. Gusto ko nang umuwi. Napahinto ako sa paglilakad na may humila sa akin pabalik at tapos na nila ko sa dibdib niya at nagkatitigan kami. Ito na naman. Kalma ka lang, heart. Gabi na. Dito ka na umuulan pa, I cut him off. I don't care. Gusto ko nang umuwi. Hinahanap na ako sa bahay so please open this door. Inis kong umarap. Naiyak na naman ako. At maaalala na naman si Manang sa akin. Nagsumbong sila kay ma'am baka hindi na ako makalabas ng bahay nang walang alalay. No, they're not. Napatingin ako sa kanya ng what do you mean, Doc? Paano niya naman nasabi? Wala naman siyang alam. What I meant is, tinawagan sa akin ng mom mo. She said that you stay in my place tonight. Di ka makontakt kaya akong tinawagan niya. Nginitian niya ako na nakakaloko. What? Di makapaniwalang tanong ko. Wala kang kasama sa inyo. Your mom needs your maid so she bring it all to the resort. If you want you can stay here at my place until they come back, he added. Ano? Hindi pwede. Di ako naniniwala sa'yo. Mali ko ba nagsasabi ka ng totoo o gawa-gawa mo lang yan para hindi ako umalis? Natigil ako sa pagsalita nang tumunog ang phone ko. Mommy calling. Tumingin ako kay Rafael. He shrugged. Inirapan ko siya at tumalikod sa kanya at sanagot ang tawag ni Mom. Hello, Mommy? Thanks God, nakontak rin kita, Hannah. What happened to you? Your phone is not reachable. Ani Mom sa kabilang linya. Sorry, Mom. I made you worried, but don't worry, I'm fine. Nakatulog lang ako. Ani ko't kinagat ulit ang pangibabang labi. Yeah, I know. Ram told me when I called him. You're with him and I'm reassured that you're safe. Masayang sambit ni Mom. Ba't ba laki ng tiwala ni Mom sa lalaking to? Tumingin ako kay Rafael. Namulsa siya at nakasandal sa pader habang nakatingin sa akin. Mom? Tawag ko kay Mom nang di na siya nagsasalita. Baby, dyan ka muna kay Ram. For the meantime, wala kang kasama sa bahay. Your safety is in his hand, okay? Marami kasing ayusin dito sa resort natin, so I need the help of your manang. Kahit marami tayong tauhan, mas kailangan ko na mapapagkatiwalaan. Do you understand me? Basta bukas, nandito na sila? No, baby. 1 week sila dito, okay? What if kay Alexa na lang ako? Or si Alexa, papuntahin ko na lang sa bahay. Sanay kami magkasama together. No, baby. May asawa ka na at dapat sa kanya ka. Nakakaya kay Alexa, okay? Pero mas nakakaya kung pagpipiliin mo magstay together with your best friend over your husband, right? Sige na't may gagawin pa si Mom. I'm gonna end this call. I love you, baby. Take care. Don't worry. Ram is going to take good care of you. I love you too, Mom. Sending kiss and I love you too, Daddy. Malungkot kong ani.
Oh, sweet naman ng prinsesa ko. I love you more, darling. Daddy? Malalas ko. Yes, baby. Daddy, ayoko. You're Oops, honey, wag mong ini-spoil ang anak mo. Kapag magkampihan pa kayo, my decision is final. See that, baby? Walang laban si daddy. Dinig kong usapan nila sa kabilang linya. Si mommy talaga. Bye, daddy. Mom? I pouted. Bye, sweetie. Mom and dad said in unison. I ended the call. Binalik ko na sa bag ko ang phone ko. Ano nang gagawin ko ngayon? Kahit ayoko magstay, wala naman ako magagawa. Napasimangot na lang ako. Ano pa nga ba magagawa ko? So, you're staying? He seriously asked me. Oo na, may choice pa ba ako? Sagot ko sa kanya. Padabog ako bumalik sa living room. Nakita ko nagtatawanan si Red pero agad din namang tumigil na makita ko. Nakasimangot lang ako at puro bad vibes ang araw kong to. First, di ako nakapasok sa class this day. Take note, whole day. Second, may nangyari sa amin ni Rafael nang di ko yun napansin at yun ang nakakainis. Third, dito pa ako magsastay sa kanya for a week. Paano kung mangyari ulit yung kanina? I don't want to bring baby in an early age. Ang bata-bata ko pa. Baka naman tamang hinala ka lang, Hana. Malay mo, pinalitan ka lang niya ng damit. Tama. Pinatal niya lang ako pero sabi niya, isn't it obvious? Ang gulo. Nababaliw na ako rito. Ayoko na. Ba't ganyan itsura mo? Takang tanong ni Red. Binaba ako sa sofa yung bag ko at upo na sana sa couch nang may humila sa akin patayo. I said change your clothes, didn't I? Galit na sabi ni Rafael. How many times do I have to tell you? Kanina ka pa. Ayos naman ang suot ko, bakit pa gusto mo ko magpalit? Naiinis kong saad sa kanya. Napahawak siya sa batok niya. Hot. Tumingin siya sa dibdib ko at sinundan siya ng tingin. Nanlaki ang mata ko at dalidaling tinakpan ng dibdib ko. Manipis pa lang suot kong damit at nakikita ang ano ko, yung cream bra ko. Tinaasan ko siya nang iwas ako ng tingin sa akin. Sirilyapan ko rin ang tingin na pinsan niyang patay mali siya mga loko. Now, still? Someone cut him off. Bitiwan mo nga ako? Pagalit kong sabi. Nangangamoy selos, guys. Sabi ni Rex, kaya't napatingin ako sa kanya at ginitian ako na nakakasar. Ako ba pinagkakaisahan nito? Hindi no, why should I? Tigilan niyo nga ako, nakakainis na ha. Ikaw bitawan mo ko, you're a liar as always. Tinula ko siya palayo sa akin, napabitaw siya. Di naman kasi siya nakakapit sa akin ng mahigpit, kaya kinuha ko ang bag ko at umakyat na ako sa taas. Feel at home lang, Hana? Van? Sabi naman ng apat. Di ko sila pinansin at dumiretso ako sa kwarto ni Rafael. Nalagay ko sa kama ang bag ko bago ako naupo. Biglang tumunog ang tummy ko. Gutom na ako. Wala ako nakitang cabinet dito. Saan ang damitan niya? Grabe ang lawak ng kwarto. Mas malaki pa kaysa room ko. Binuksan ko ang unang pinto. Pagbukas ko, sumalubong ang shower gel niya. Nanlaki ang mata at di ko maiwasan mapamangha. Ang laki ng CR. May bathtub sa kaliwa at sa dulo naman ang shower room. Sa harap na may napakalaking sink. May katabing isang malaking cabinet. For sure, mga towel ang mga gamit sa panligo at nasa loob. Grabe, mas malaki ang CR niya sa CR ko sa kwarto. Pumunta ako sa isang pinto. Akala ko, walk-in closet na pero mga collection niya ng cars. Maraming iba't ng style ng cars, motor, kotse, airplane stuff. I think ang mga yon ang gumagawa. Remote control, mga pan-display. Pero iba umaandar. Parang bata. May mga robot din. In fairness, ang ganda ng pagkakaayos sa lalagyan. Mukhang pinagplanuhan talaga siya. Maganda sa mata at malinis. And the other room is a walk-in closet. Nawa akong ignorante. Mayaman ako pero ang room ko may 2-door lang, which is bathroom at closet na maliit lang. Dahil ito ang hinaharap ko, pumasok na ako sa walk-in closet niya. Ang first row is all branded shoes, iba't ibang design but it's all white. Mangilan-ngan lang may kulay. Nasasuot niya pa kaya ito lahat? Nakalagay ang sapatos niya sa glass na shoe cabinet. Next row, mga nakatuping damit sa pagkakaayos sa latang pambahay ito. Kung ang sapatos niya karamihan puti, kabaliktaran naman ang shirt niya, more on black. Konti lang ibang kulay. Kinuha ko ang black sweatshirt. Ito ang isusuot ko. Inabad ko rin ang shirt na suot ko at matutulog lang din naman ako, kaya hinabad ko rin ang bra ko. Di naman manipis tong clothes kaya okay lang. Nanlaki ang mata ko nang maisuot ko na. God, sobrang laki. Imagine naabot na sa tuhod ko at hindi litaw ang kamay ko. Di rin bakat ang dibdib ko dahil sa malaki nga ito at itim pa. Okay na to. Nagugutom na ako at gusto ko nang kumain.
Kinuha ko ang damit na suot ko kanina at nilagay ko sa laundry basket na nakalagay sa loob ng bathroom. Inayos ko muna ang sarili ko sa salamin. Malaki talaga pero okay na to. Dahan-dahan ako bumaba ng hagdan. Bakit ang tahimik? Nilibot kong aking mata na makababa ako. Nasaan ang mga tao? Bakit si Rafael na lang? Rafael? Kuha ko sa atensyon niya dahil focus siyang nanonood ng basketball sa TV. Nakataas pa sa center table ang paa. Mukhang tambay lang ang peg. He answered without looking at me. Nasaan sila Red? Tanong ko. Naglalakad pa malapit sa kanya. Uupo sana ako sa couch ngunit natigilan ako na lumingon siya sa akin. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Why did you choose to wear that? Walang emosyon niyang tanong. Umuulan, nilalamig ako. Kaya itanong lang sinuot ko, bakit? Bawal? Tinaasan ko siya ng kilay at nirapan lang niya ako. Binalik ang mga mata sa TV. Inirapan ko rin siya kahit di niya nakakita at umupo ako sa couch. Di kami nag-imikan. Boses lang na nagmumula sa TV ang narinig ko. Nakikisabay din ang tummy ko. Gutom na ako. Anong gagawin ko? Nagugutom na ako. Reklamo ko at napasimangot ako. Tinignan niya ako at agad ding inilis at umiling-iling ng living room. Wala ba siyang balak pa kainin ako? Talagang iniwan niya ako. Ito ba ang sinasabi ni Mom? I'm in good hands? Ginugutom lang naman ako. Here's your food. Eat up, he said. It's all Filipino dishes. Rice, fried chicken, menudo, chicken adobo, fried fish, apple juice, and water. Nilapag sa center table isa-isa ang mga to. Pagkalapag, bumalik siya ng kitchen at may dala na siyang stand. Pagbalik, nakapatong dito ang plate, fork, and spoon. Nilapag sa sofa kaya't parang table na siya. Nakatingin lang ako sa kanya at pinagmamasdan ang ginagawa niya. Eat up! Magpoprotesta sana ako pero agad niya rin akong binaba sa sofa kung saan niya inihanda ang pagkain. Napatulala ako sa kanya at pinagmasdan ko siya. Nilalagyan ng rice, chicken adobo sauce ang rice ko, fried chicken at fish. Halos punuin niya. Nilingon ko siya kahit magkalapit ang mukha namin dahil sa likuran ko lang siya nakaupo.